Hello, mommies! Good morning! So, andito si Prime. Wala siyang pasok today. Kasi, bakit ka walang pasok today? Because bagyo. Bagyo. So, meron lang siyang mga online modules, mga online activities, ganyan. So, ito naman ang aming bunsoy. Mga mommies, kwentuhan tayo saglit. Si baby ay nagkasakit siya. Ngayon, nagagamot pa rin siya. Nagkaroon siya ng bilateral pneumonia. To summarize the story, walang kahit anong indication si baby ng... Okay. Wala siyang kahit anong indication na parang... So, ang nangyari kasi mga mommies, ay, Diyos ko, ikaw pala nagsisira niyan. Sobrang suko ang katawan ko sa energy ng aming toddler. Ang nangyari kasi, last Saturday, napansin ko na nahihirapan huminga si baby. Before Saturday, nagkalagnat siya. And wala siyang kahit anong ubo or sipon during that time. Napapansin namin medyo umabahing-bahing siya, ganyan, pero hindi strong indication na ubo, parang babahing, babahing siya, hindi yung parang ubo na yung parang gano'n na minsan nangyayari pag bawa after niyang kumain, ganyan. So yan ikaw punta. So ayun, nilagnat siya for a day, and then on and off naman siyang lagnat, pero hindi siya umuubo-ubo, wala siyang sipon, walang runny nose, although kakagaling niya lang sa sipon, which is gumaling na like a week ago, parang ganyan yung nangyari. And then nagkaroon ng ubo yung aming panganay, marami kasing nagkasakit na mga klase niya, so nahawa siya, inuubo-ubo yung panganay namin, so inisip ko ayun na nahawa si baby, nilagnat siya, ganyan. Pero hindi pa siya nun inuubo-ubo. And then, napansin ko nung Saturday night na iba na yung kanyang lalim ng paghinga. Tapos, hindi siya makatulog ng straight. As in, every 10, 15 minutes, 20 minutes, pinakamatagal 30 minutes, tulog siya, pero magigising siya, and then, naririnig-rinig ko na yung parang lalim ng hinga niya. Nararamdaman ko na yung parang may wheezing sound. Hindi pa siya clear na wheezing sound, yung parang sumisipol habang humihinga. So yan yung nung madaling araw. And then nag-search ako, sabi is i-monitor kasi nawawala naman siya eh. May times lang na ganun, pero may times na tatahimik naman siya. So tinanong ko yung husband ko, si Pao, sabi ko, parang may mali sa paghinga niya, parang may something. And then sabi ni Pao, baka parang ano lang, hilik. Parang ganun. So parang sabi niya, hilik lang daw. So sabi ko, okay, sige, monitor muna. Pero talagang may something na sa, ano ko sa mind ko, na sabi ko, parang hindi to normal, kailangan ipa-check. Eh, yung mga nababasa ko ay napapanood kong video kapag may ganong klase ng paghinga, ER na agad. At that time, we chose to muna din observe, which is hindi naman ganun ka yung pagitan kasi madaling araw nun. Tapos nung morning, sabi ko sige, ipapa-check up namin siya sa pedia. So come morning, okay naman yung niya, pero wala siyang gana kasi kumain. Inisip namin dahil nilagnat siya, so wala siyang appetite, hindi siya ganun magana kumain, although magana siya dumede. So hello. So, syempre, iniisip ko, check-up lang, regular check-up. Bigyan kami gamot para sa konting ubo-ubo niya. Tapos, ganun. Pero nasa pa lang kami. Ayun, nagkalat na siya. Nasa Grab pa lang kami. Medyo lumalala na and lumalakas na yung pagsipol ng kanyang paghinga.
parang hindi na siya nanggagaling sa nose or mouth lang. Parang may lalim na eh. So, sabi ko, parang ano na to, feeling ko na talaga ma-admit siya. Kasi yun yung mga nababasa ko, na kapag may ganun, sa ER talaga siya pinapapunta. Kasi emergency po yun. Red flag yun sa mga babies at toddler, mga bata, ganyan. And then, so, ayun na, nandun kami sa hospital, sa doctor. Buti na lang, pangalawa lang kami sa line. And, kasi yung pedia niya noon, which is yung malapit lang sana sa amin, 1 PM pa available. Minsan nalilate pa yun. Gusto ko na nga siyang ma-check. So, yun. Pumunta na lang kami sa ospital, ibang pedia. And, ngayon nga, nung una pa lang, nung makita pa lang niya, nung doktor, tinanong anong nangyari, di sabi ko, parang nahihirapan siya huminga. Hindi pa niya pinapakinggan yung likod ni baby ng stethoscope. Na na siya, na bother na siya kasi narinig niya yung hingal and yung parang garalgal ng ng hinga. Sabi niya, naku, parang wheezing kasi pag sinabi mo wheezing sound sa breathing, red flag na po talaga yun. Something is wrong. Ibig sabihin, nahirapan talaga sila huminga, may something sa lungs nila. So, sabi ng doktor, ayun, yung hinga niya, hindi normal. Pansinin mo, mami, tinan mo. Parang gano'n, nahihingal siya. And, ayun, pinakinggan niya. Ayun nga, sabi niya, maplema daw. So, sabi niya, pag ganito, okay, magbibigay siya ng gamot oral. Pero, suggest niya talaga na dalhin sa ER, i-admit, kasi kailangan pa-x-ray, close monitoring, ganyan. So, pero kung hindi mag-decide kami na iuwi si baby, nagbigay pa rin siya ng reseta, and sabi niya, kung may nebule kami, i-nebulize namin parang pag uwi namin, every 30 minutes, 2 beses, and then every 6 hours, ganyan. So, ngayon nag-usap kami ni Pao, and may something na talaga sa paghinga niya. Although, sobrang sigla po niya, masigla siya kaya hindi mo mapapansin na, alam mo yung hindi nagpapainda, hindi siya nagpapainda sa nararamdaman niyang hirap na paghinga. Ako na lang talaga yung nakapansin. And ayun, sa mga basa din, syempre importante din na tayo mga mommies nagbabasa-basa tayo ng ganyan. So kung hindi ko naman yung nabasa na wheezing sound na ganon, and yung pulling ng chan, baka hindi ko na pina-admit si baby. So, pag ganun medyo matagal, syempre, matagal yung gamutan. Ang hirap kasi nung ganun. Kasi sabi ng doktor, kapag lumala, is kailangan ni oxygen, which is ayaw naman namin umabot sa point na yun. Siya ay na-confine sa hospital for 3 days. Nakaswero siya. Actually, nagganyan na siya nung 5 months siya. Yan, kwento ko rin yan dito sa vlog ko noon. And, ayun, ang talagang lesson learned sa amin is, syempre, dahil iisang kwarto kami, kapag yung panganay namin ay may ubos sipon na, talagang hindi kasi maiwasan na nakamask lang, tinatanggal niya syempre, naiirita din siya. So, talagang isolate na namin siya. Kasi mabilis mahawa, pansin ko, mabilis mahawa itong bunso namin sa panganay namin pag may ubo. Since meron na siyang history ng pneumonia, we have to be extra sensitive and extra careful sa aming bunso. But now, we are home, we're doing okay. Medyo ang hirap lang din talaga nung nasa ospital, ayaw niya magpababa. Talagang para kaming nag-gym ng husband ko. Salitan kami pagbuhat. Tapos ayaw niya kumain. Parang almost 5 days siyang walang solid, which is okay naman sabi ni Doc kasi naka-IV naman, and ibabawi naman daw siya nun. So, ayun mga mommies, I encourage you to really understand the normal breathing of your child, of your babies. If you think that there's something wrong with their breathing, go ahead and go to the pedia para maiwasan ng madala sa emergency. Yung baby namin, naiwasan naman namin dalhin sa ER kasi nag-decide ako na ipa-check na. Kasi sabi sa amin, ito pa yung sabi sa amin ng pedia, sabi niya, kapag pinatagal pa to, yung buti daw nadala ko agad. Kasi kapag tumagal pa, yung iba daw kapag hindi na sapat yung oxygen level sa katawan, nagiging
violet or blue yung lips, yung skin. Ibig sabihin, hindi na enough yung oxygen and kailangan na siyang i-oxygen. Which is kami, hindi naman kami umabot sa point na i-oxygen pa, thank God. Pero ayun, yun ang advice ko. Learn your baby's, your child's normal breathing. Search nyo kung ano yung mga hindi normal. Kasi sa case namin, hindi nga siya inuubo eh. Hindi siya sinisipo nung time na yun. Nilagnat lang siya and then may konting bahing. As in sa isang buong araw, parang isa or dalawang beses ko lang siya narinig na inubo ng let's say 2 seconds lang. Bye-bye, Nan. Espiritu Santo, Ama sa walang hanggan, Ama sa walang... Ano to, nakakash? And ayun, maganda din na meron kayong nebulizer sa bahay. Kasi kami nung gabi na napansin ko na nahirapan siya huminga, nag-nebulize kami. Meron pa kaming extra na pang nebule. So ito ang kanyang mga gamot, vitamins, antibiotic oral kami. Ito yung sa pang nebule niya. So ayan. Ito ang sitwasyon ng aming room. Ayan. Super helpful siya. Kasi yun, pag may ubos sipon ng inyong mga anak, yung panganay nga namin, ayan, nini-nebulize. Tapos more water din. And nagtatai kasi si baby. So, nagtitake siya ng metronidazole. Nagbalik na din naman yung appetite ni baby. Bumabawi-bawi na siya sa food. Although, hindi pa rin madami yung ini-intake. Hindi pa rin marami yung kinakain niya. Pero, paunti-unti at least, kumakain-kain na. Kasi doon sa almost 5 days na yun, as in, wala talaga, zero solid food siya nun. So, nag-diet ang baby. Kailangan namin habulin yun. Kasi for sure, bumaba na yung timbang niya. Anyway, ayan, tas more water din. Meron kami extra water para hindi ma-dehydrate. So, ayun. So, ang sakit, mag-ingat kayo mga mommies and your mga chikiting. Dito si Prime. Andito kasi may bagyo. Stay dry, everyone. Say, stay dry. Stay dry. So, ito mommies yung iniinom kong calamansi juice. As much as possible, everyday. Kahapon gumawa din ako. Warm siya. For us, ayaw ni Prime eh. Ayan. And nilalagyan ko ng konting asukal kasi para hindi siya ganun kahirap inumin. Para mas straight ko siya. Si Kenzie ay dumidede na ngayon. Sa bote. Super, gusto ko din i-share mga mommy. Super laking tulong na meron kayong PhilHealth. Walang HMO kagaya ko. And ng husband ko, wala kami pareho HMO sa work. Sobrang laking adjustment. Kasi before, meron kaming HMO. Ngayon, wala kami sa work namin. And bihira kasi sa mga work from home na direct hire. Meron ganon, PhilHealth. So, pero luckily ako, meron ako kasi under ako sa company in the Philippines. At the same time, meron lang kaming client. May account from the other country. Pero, directly reporting ako sa isang Philippine agency, a company here in the Philippines. So, meron akong mga hulog sa SSS, PhilHealth, ganyan. Sobrang importante. Good morning, mommies! Today, ako ay sinisipo na naman. Nung nakaraan, okay na ako kasi nahawa din ako sa sipon ni Prime and Kenzie. So, ngayon, nahawa ulit ang
Mima. And kahapon nagtry ako magsuob. So, mamaya, itry ko ulit yun. 3 times a day daw, tapos 10 to 15 minutes hanggang sa nang kaya ng iyong mga pores. Kasi talaga nakaka-open siya ng lahat ng pores. But, it's definitely effective kung gusto natin ng natural way para gamutin ang ating sipon, lagnat, ganyan. And, nakikita ko siya dati sa mama ko, ginagawa niya yun. So, ayun. Gagawin ko ulit yun. Hi! Walang pasok ulit si Prime kasi may bagyo. Si Prime, ang aming panganay, ay walang pasok kasi bagyo-bagyo. Maulan-ulan. So, ayun. 2 araw siyang walang pasok. And tomorrow is weekend. So, ayun. Bakasyon grande. Pero, syempre, gusto naman natin na maayos sa manyang panahon. Anyway, magpa-pump muna ako. At pagka-pump ko, ako ay magsusuob na. Kasi maya-maya maantok na yan si baby. Ilalagay ko lang yung pump ko. Quick story time, mga mommies. Tinry kong hindi mag-pump for 1 day, like yung buong 24 hours. Kasi, hindi na nga ganun din madami yung napapump ko. And hindi ko na na-feel yung like before, pag 4 hours, 5 hours, parang matigas yung breast kanya. Kasi syempre nag-a-adjust na din yung milk natin. And depende na din yan sa ano ni baby. Kung anong age niya. Since, uy, si Kenzie, ano na pala siya today? 14 months. So, tinry ko na, kasi twice a day ako nagpa-pump. So, ni-reduce ko siya once a day. Gradual, reduce ng pumping session. Tapos, nung nag-once a day ako, sabi ko, ay, okay, parang malambot naman na yung breast ko kasi pampatulog na lang siya ni baby. Usually, gano'n na lang siya eh. Kasi talagang nag-formula na siya pag full feeding and solid food na talaga din ang main source of nutrients. As well as milk pa din naman, pero yun nga, in terms of breastfeeding kami, pampatulog na lang niya, tapos sa gabi siya mostly nag-feed. So, sabi ko, parang parang okay na i-once a day. Tapos, nag-once a day ako. Pero, nung tinry ko na hindi mag-pump naman, sabi ko, di na lang muna ako mag-pump for a day. Biglang yung, after 24 hours, naramdaman ko na parang, ang tigas ng breast ko. Tapos, nung nag-pump naman ako, parang nagkaroon na siya ng black duct. Delikado yung ganun kasi it can lead to a mastitis. Nagkaroon na ako niyan before and ayoko nang maulit. And then nilagnat ako, mga mommies. Tapos ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng breast ko, hindi ako makakilos pag nasasagi siya. Sobrang sakit, parang may malaking pasa na, yun yung pakiramdam, may malaking pasa doon sa whole breast area mo pag nasasagi and pag gumagalaw. So sabi ko, shucks, hindi pala pwede pa akong mag whole 24 hours na without pumping. So, eto ngayon, back ako sa twice a day pumping. Kasi ayoko nang maranasan ulit yung gano'n na nagkasakit ako and nag-chills ako nung gabi. Sobrang ginaw na ginawa ko, tapos nilalagnat ako, ang taas ng lagnat ko. Uminom lang akong Biogesic. Tapos si baby nagbe-breastfeed sa akin nung gabi habang nilalagnat ako. So, ayun, ang hirap. So, anyway, buti na lang kasi plano ko nun magpa-check up sa OB. And buti na lang talaga ay nakuha ko sa warm compress, cold compress, and continuous pumping. So, if you guys are pumping mom or breastfeeding mom like me, kapag nakaramdam kayo ng ganon, na parang mabigat yung breast, para kayong lalagnatin, parang tatrangkasuhin kayo, masakit yung parang upper body nyo, probably malapit na yan mag-mastitis, and yung clogged duct or plugged duct, it can lead to a mastitis. So, iwasan na natin yun kasi pag nag-mastitis, mag-antibiotic, syempre hindi mo mapapadedi si baby. Kasi pag nag-antibiotic, alam ko parang hindi pwedeng dumedi si baby hanggang nasa course ka nung antibiotic na yon. So,
ayun, ang gagawin nyo lang is mag-warm compress kayo for 15 minutes. After warm compress, actually hindi nga siya warm compress, hot compress siya. Tolerable hot na kaya ng inyong bubelya. And then after that, sundan nyo na agad ng cold compress. Tapos noon, ipump nyo or ipa-breastfeed nyo. And then repeat. Parang twice a day akong nagganon for 2 days, tapos ayun, naging okay naman. And thank God talaga na hindi na ako umabot sa mag-antibiotic. Kasi kung hindi pa nawala yung sakit and hindi pa nawala yung lagnat ko, baka pumunta na ako sa OB and diresitahan na ako ng gamot. So ayun, less gamot, less gamot, mas okay sa ating mga padede moms. Kaya ngayon nga, etong may sipon ako, hindi din ako nagagamot. Like, ever since nagkakasipon, ubo ako, lagnat, paglagnat, sakit ng ulo, Biogesic lang. Pero, other than Biogesic, other than that, wala na akong ibang gamot na tinitake, more on natural remedy. Itong sa sipon ko, yung calamansi juice, yeah, pag lemon juice kayo, warm, ganyan, and then, suob. So, ayun, speaking of, ayun, baba na ako and magsusuob na ako, pero, tingin ko mag-take muna ako ng calamansi juice. So, ayun. Let's go down. Lumaling. Ha? Yes, ma'am. Ako naglaba pa, hindi ko ba naglaba good, hindi ko alam kung paano ako makakapaglaba. Naisip na kaya agad sa private play. Professional music player. Ito ay yung cover dito sa playpen. Kasi kino-cover siya. Ang ingay, patayin ko muna. Ayan, dito niya gusto magliwaliw sa labas po ng playpen. Pag nandito siya, nabobore siya. Ito ay yung cover ng playpen. Actually, ano lang to? Bedsheet. So, ginawa na namin pang cover dito. Para at least hindi maalikabukan or mga insekto, ganyan. So, Hoy. Ano mo lang mo? parang maalat, B. Kasi kapag sabay niyo ang pagkakaman. At kayo ay paspas